Ang panghaharas ng China sa Escuadra Shoal at iba pang insidente sa West Philippine Sea nakarating sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic o Lao PDR. Binanggit po yan ni Pangulong Marcos habang nasa parehong pulong ang isang mataas na opisyal ng China. Mula sa Lao PDR, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Pia, sa harap ng isang mataas na opisyal ng China, idinitalye ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa niya leader sa ASEAN ang mga anyay iligal at agresibong aksyon ng China, kasabay ng panawagang madaliin na ang pagbuo ng Code of Conduct para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Sa harap ni Chinese Premier Li Qiang na siyang kinatawan ng China sa ASEAN Summit sa Lao PDR, idinitalye ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga insidente ng mga agresibong pagkilos ng China laban sa Pilipinas. Kabilang na riyan ang pangaharang, pambobomba ng water cannon, panunutok ng laser at sadyang pagbangga sa barko ng China sa Escuadra Shoal at magyang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy daw na nakakaranas ang Pilipinas ng harassment at pananakot mula sa China. Pagpapakita raw ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea ay nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya nga raw kailangan maging bukas ang lahat ng partido para seryosong ayusin ang mga hindi pagkakasundo at mabawasan ang tensyon. Kaya raw kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct. 1992 nang simulang isulong ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea, pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Pero magyang mga batayang elemento ng kasunduan tulad ng kung ano magiging saklaw nito at kung ito ba'y magiging legally binding ay hindi umuusad. Simpleng kahulugan pa nga lang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Hindi naman kasi may kakaila ang kahalagahan ng China sa ekonomiya ng ASEAN. Pinakamalaking trading partner ng ASEAN ng China sa kabuang 500 bilyong dolyar na halaga ng kalakalan kada taon. Ikatlong pinakamalaking pinanggagalingan din ito ng foreign direct investments. Gita man ng Pangulo, hindi dapat ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Kaugnay nito, iniulat ang Japan-based media na NHK na nanawagan umano ang Pangulo sa retreat kahapon ng mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sinabi pa umano ng Pangulo na tiliwas daw ang mga aksyong ito sa layunin ng ASEAN na magkaisang humarap sa mga banta laban sa mga miyembro at ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ito nakapagpapahinaan niya sa ASEAN. Ang ulat ng NHK ay base raw sa nakuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Hindi inilabas sa Malacanang ang talumpating yan dahil karaniwang hindi isinasayang papawid ang usapan sa leaders retreat. Sinubukan naming tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in closed session. Samantala, Pia, sa isang panayam ay sinabi ng Foreign Ministry ng China na generally stable nila ang sitwasyon sa South China Sea at nananatili raw silang committed sa pag-aayos ng tinatawag nilang maritime differences sa pamagitan ng dialogue at konsultasyon. Patuloy raw makikipag-ugnayan ng China sa ASEAN countries para sa maayos na pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at para umusad ang Code of Conduct. Samantala, kabilang naman sa mga naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw ay ang bilateral meeting nila ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Isa naman sa pinakaabangan, bukas, huling araw ng ASEAN Summit ay ang ASEAN-US Summit at dumating na rin kanina si US Secretary of State Antony Blinken. At live mula sa Lao People's Democratic Republic para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.